So mga sangkay, nagwawala na po ang mga senador dahil po sa nangyayaring gulo ngayon sa Senado. Hey guys, what's up? This is May. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Mga solid sangkay, mga kababayan po na nanonood ngayon. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below, #solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Okay. So, ayun nga po mga sangkay. Itong mga senador ngayon mula po sa Senate minority ay nagwawala na po mga sangkay. May mga paghahamon na. Kagaya po na ito mga sangkay. Ito, tingnan po ninyo. Hinahamon ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, duwag ka. Kung hindi siya pupunta ngayong araw, duwag daw si Cayetano. So, eto mga sangkay, ang kaabang-abang ngayon, iboboykot pa rin ba nila Cayetano itong sesyon ng Senado? Kasi mga sangkay, ano na to eh. Ang nag-umpisa kasi nito, itong mga, iyan sila. Sila ang nag-walk out. Ngayon sila naman ang problemado. Kasi yung majority, gusto nilang i-boycott kasi may pinaplano di umano ayon po sa kanila, may pinaplano daw po ang minority. Which is ako, for me, parehas po may pinaplano. Ang minority, may masamang balak, ang majority, ganun din po. So both of them, mga sangkay, ay may mga pansariling plano para sa interest na pangkanila lamang. Hindi po talaga sila nagkakaisakitan yung mga sangkay nung hinuli si Jinggoy. 'Di ba? Itong mga ito, mga sangkay, sila nakatingin lang, tamang ano lang. Actually, hindi sila nakatingin. Pinabayaan lamang po nila. Wala po silang any concern, kumbaga mga sangkay. Tapos yung majority, dun sumama yung loob nila kasi bakit ganun? Dapat professional pa rin daw. Pero mga sangkay, actually, pare-parehas lamang po sila. O ngayon, tingnan po ninyo. Binabayaran kami, kasama siya dyan, lahat kami sa Senado, para pumasok dito. So dito pine-pressure nila itong si Alan na pumasok. Kasi nga po, may binabalak sila, ayon po kay Alan Cayetano, kapag pumasok daw po sila, ang binabalak daw po ng minority, agawin daw yung mga nakaposisyon na hawak po nila. Halimbawa, yung sa Senate Blue Ribbon Committee, which is tomorrow na po, mga sangkay, tomorrow, Thursday, mag-uumpisa na po yung hearing. So ngayon, mga sangkay, yan po yung ano nila, mga sangkay ngayon. Kumbaga, itong minority, naghahanap sila ngayon ng butas. Ang majority naman, nahanapan din nila ng butas yung minority. Kaya binuikot nila. Ang ano dun, ginamit po nila. Okay, boycott natin yung sesyon para wala silang magawa. Ganun ang nangyayari, mga sangkay. Marami sa inyo, kayo lahat, di ba? Namamasahe, sumasakay sa tren, bus, etc. Hindi naman sila sumasakay ng train. Pumasok para masweldohan. Siya, imbis na pumasok dito, sa social media siya nagsasalita. Lumalala yung away ngayon nila, no? Si Cayetano din, mga sangkay, may mga banat eh. Para gampanan yung kanyang supposed to be tungkulin. Pero pag nung nagsalita sa social media, Okay, ito. Tingnan po natin ang balita tungkol dyan. Matindi to eh. Ito nga di si Erwin Tulfo. Actually, dalawa sila dito na medyo nag-aamok si Erwin at saka si si Rafi. So, tingnan natin ang balita tungkol dyan. Sa kanilang batikos sa hindi pagpapatawag ng sesyon ni Senate President Alan Peter Cayetano, binanggit ng Senate minority ang ginawa raw noon ni Cayetano noong siya ang pinuno ng House of Representatives. Sa pahayag ng minorya, lehitimo raw ang tanong kung inuulit daw ba ni Cayetano ang nangyari noon nang tumanggi itong bumaba at i-convene ang Kamara nang hindi na raw siya sigurado sa bilang ng kanyang mga taga-suporta.
Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano. Ukol dito, ang tinutukoy ng minorya ang naging krisis noon sa liderato ng Kamara noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kaugnay ito ng term sharing agreement sa pagitan ng nooy House Speaker Cayetano at nooy Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Sa ilalim nito, upong Speaker ng 18th Congress si Cayetano sa loob ng 15 buwan at papalitan ni Velasco sa susunod na 21 buwan. Pero nang palapit na ang napagkasundo ang palitan ng liderato, payag man daw si Cayetano na bumaba, iba naman daw ang gusto ng kanyang mga taga-suporta. I'm offering my resignation here and now. Pasensya na po, Speaker Alan, but I object to your offer of resignation. Sa gitna ng bagyong to, dapat po bang pinapalitan ang iyong kapitan? October 14 dapat ang sinasabing usapan ng palitan ng liderato. Pero mahigit isang linggo bago niyan, biglang sinuspindi ni Cayetano ang sesyon noong October 6. Mas maaga sa orihinal na schedule na sa halip na October 16. We cannot simply go to the session hall even if 300 kami dyan and say that we resume the session. Diba? Because we can resume on November 16. Nangyari yan sa kasagsagan ng deliberasyon para sa 2021 national budget. Nung pandemic to mga sangkay. At para di maipit ang budget, kinailangan ng mamagitan ni Pangulong Duterte at ipinag-utos noon ang pagsasagawa ng special session. Either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Hindi ako nananakot. Wala akong ambisyon manakot. Wala rin akong ambisyon na tatagal dito sa pwestong to na puro problema. Frustrated siya, galit siya, kasi kita mo naman, sabi nga niya sa akin, Lord, hindi lang ikaw ang napahiya, tayong dalawa. Tapos doon, sinabi na niya after noon, na-dengoy tayo, Lord. Parang ano, no? Parang part 2. Ganito din palang nangyari nung una. So, kitang-kita naman natin, actually, nagulat nga ako sa words ni Pangulo. Kasunod ng utos ng Pangulo, isang session ang isinagawa ng mga taga-suporta ni Velasco, hindi sa Batasan, kundi sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City, kung saan iniluklok bilang speaker si Velasco. I respectfully nominate Representative Lord Alan Velasco for the position of Speaker of the House of Representatives. I so move. Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. A man of his word. May isang salita. Ayan, mga sangkay. So, yun ang nangyari nung nakaraan, nung siya po ay speaker naman nung House of Representatives. So, ngayon, mga sangkay, parang ganun din daw po ang nangyayari. Inuulit lang daw po. So, ito, si Erwin Tulfo, mga sangkay. Abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Grabe, no? Ganyan po nang-aaway yung mga sangkay, yung mga senador ngayon. Naggugulangan sila. Ginagamit po yung Senate rules para lamang po makapanggulang. Both side, mga sangkay.
no? Both side. Ito sila, may sariling agenda. Yung kabila, mayroon din pong sariling agenda. At ang ngayon, crucial kasi dikit, parehas 11. Pero dahil nga po, ang mas maraming bumoto, bagamat nakakulong na yung iba, mga sangkay, si Jinggoy, nandun na, tapos si Bato nagtatago, sila pa rin po ang nasa majority. Pero may isa lang na kumalas dyan. Sa majority, mapupunta sa minority na naman ang mayorya. So, kaya medyo magulo po itong mga sangkay ngayon. Nagwawala ang minority dahil nga po ginugulangan sila ng majority ngayon. Binoboykot sila, which is sila din po ang nauna last week. Ang gulo ng Pilipinas, my goodness. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.